kasaysayan ng telebisyong Pilipino noong dekada 1960 isa sa mga pinakatumatak at hindi malilimutang theme song ay nagmula sa seryeng komedya na Tang Tarang Tang. Ang mga linya ng kanta na inawit ng iba't ibang karakter mula sa palabas ay nagpakilala sa isang pamilyar na tauhan, isang matandang lalaki na may kilos at isip bata, laging nakasuot ng shorts at ng kanyang sagisag na baseball cap. Ang karakter na ito, na kilala bilang si Bitoy, ay madalas na gumaganap bilang isang overgrown son na pinagmumula ng katatawanan at kalokohan. Ang komedyanteng nagbigay buhay sa kanya na ang pagganap ay naging dahilan upang mahalin siya ng masa at ituring na isang tunay na batang nakakulong sa katawan ng matanda ay walang iba kundi si Bentot. Ang kanyang katauhan bilang si Bitoy ay naging isang arketipo, isang uri ng Peter Pan ng komedyang Pilipino na madalas niyang dalhin hindi lamang sa telebisyon kundi maging sa pelikula. Ang kanyang mga kalokohang parang sa bata, childish pranks, at ang kanyang kakayahang maging sentro ng kaguluhan sa gitna ng mga nakatatandang kasama ay nag-iwan ng permanenteng marka sa alaala ng mga manonood. Siya ang nagpatunay na ang komedya ay hindi lamang tungkol sa mga biro, kundi sa pagbuo ng isang karakter na kaagad na mamahalin at tatangkilikin ng publiko. Ngunit bago pa man siya nakilala bilang ang kaibig-ibig na si Bitoy, si Bentot o Arturo Vergara Cosca sa tunay na buhay, ay naglakbay sa isang mahaba at makulay na landas na humubog sa kanya bilang isa sa mga haligi ng industriya ng pagpapatawa sa Pilipinas. Mga unang hakbang mula boxing patungong entablado. Bago pa man sumabak sa kumikinang na mundo ng sining at pag-arte, ang batang si Arturo Cosca ay unang sinubok ang kanyang kapalaran sa loob ng boxing ring, subalit ang kanyang tunay na tawag ay hindi pala sa pagbibigay ng mga suntok, kundi sa paghahatid ng halakhak. Ang kanyang formal na pagsisimula sa karera sa showbiz ay naganap sa pamamagitan ng pagsali sa mga stage show ng tanyag na Paquito Bolero Troupe. Dito, sa entablado ng vaudeville, nahasa ang kanyang mga unang kasanayan. Ang vaudeville noong panahong iyon ay nagsilbing isang mahalagang paaralan para sa maraming naghahangad na maging artista. Ito ang lugar kung saan ang talento sa pag-awit, pagsayaw at lalo na sa komedya ay sinubok at pinakinis sa harap ng isang buhay na manonood. Sa mga palabas na ito, ipinamalas ni Cosca ang kanyang likas na talento sa voice acting sa pamamagitan ng mga comic sketch. Sa murang edad na 19, ang kanyang potensyal ay napansin ng industriya ng pelikula. Pumirma siya ng isang kontrata sa Sampaguita Pictures, isa sa mga dambuhalang estudyo noong gininto ang panahon ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang unang pelikula ay ang Maria Capra noong 1947 at 47 kung saan ginamit niya ang pangalang Ben Cosca. Dito, nakasama niya ang isa sa mga respetadong aktor ng klasikong pelikula, si Angel Esmeralda. Sinundan ito ng isa pang pelikula, ang Batas ng Daigdig noong 1951 na lalong nagpatibay sa kanyang presensya sa industriya. Ang pagbuo ng isang katauhan, ang boses at ang bagong pangalan, isang katangian, ang mabilis na nagpabukod-tangi kay Ben Cosca, ang kanyang boses. Mayroon siyang kakaibang kakayahang magbago ng tinig upang maging parang isang paslit. Ang trademark na ito, na magiging pundasyon ng kanyang buong karera, ay hindi nagmula sa formal na pagsasanay kundi sa mapaglarong panggagaya sa kanyang pamangkin, na wala pang hustong gulang. Ang natural na talento niyang ito sa voice acting ay naging isang mabisang sandata sa kanyang arsenal bilang isang komedyante. Ang malaking pagbabago sa kanyang karera ay dumating nang pumanaw si Togo, ang kapareha ng sikat na komedyanteng si Pugo. Sa paghahanap ni Pugo ng bagong makakatuwang sa komedya, natagpuan niya si Ben Cosca. Ang kanilang pagsasama ay naging simula ng isa sa mga pinakamatagumpay na comedy tandem sa kasaysayan ng lokal na aliwan. Noong mga panahong iyon, kalakaran sa mga sikat na komedyante ang paggamit ng iisang pangalan lamang. Isang tatak na madaling matatandaan ng publiko tulad nina Chichay, Manggay Tolindoy at ang tambalang Pugo at Togo. Dahil dito, napagdesisyunan ni Ben na kailangan niya ng isang bagong screen name na mas babagay sa kanyang nabubuong katauhan at mas madaling kakapit sa isipan ng mga manonood. Mula sa kanyang tunay na pangalan na Ben Cosca,
isinilang ang pangalang Bentot. Ang pangalang ito ay simple, kaakit-akit, at may tunog na akma sa kanyang karakter na isip bata. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang isang pagpapalit ng pangalan, kundi isang estratehikong hakbang na tuluyang nagtakda ng kanyang identidad sa industriya. Ang bagong pangalang Bentot ay agad na sumikat. Kasama si Pugo, naging bahagi siya ng sikat na programa sa radyo na Sebia, Mahal Kita. Dito, nakasama niya ang mga veteranong bituin tulad ni na Silvia Latorre at Eddie San Jose. Ang programa ay naging isang malaking tagumpay at ang tambalang Pugo at Bentot ay naging paborito ng mga tagapakinig sa buong bansa. Gininto ang panahon sa LVN Pictures noong 1951 matapos ang kanyang panunungkulan sa Sampaguita Pictures. Lumipat si Bentot at naging isang contract star ng karibal na estudyo ang LVN Pictures na pinamumunuan ng matriarka ng industriya na si Doña Sisang de Leon. Sa ilalim ng LVN, lalong sumiklab ang kanyang bituin. Agad siyang isinama sa pelikulang Insyang Corner noong 1957. Sa mga sumunod na taon, sunod-sunod ang kanyang mga proyekto na nagpakita ng kanyang husay at popularidad. Kabilang dito ang My Little Juan, 1958, Puro Utos, 1959, at Sparring Partner, 1959. Isang patunay ng kanyang kakayahang umangkop bilang aktor ay ang pelikulang Triplets noong 1960, kung saan gumanap siya hindi lamang ng isa, kundi 3 magkakaibang papel. Ngunit ang pelikulang tunay na nagluklok sa kanya sa tuktok ng katanyagan ay ang Nukso ng Nukso, 1960, na naging isang blockbuster hit. Ang pelikulang ito, kasama ang kanyang mga naunang tagumpay, ang nagkonsolida sa kanyang estado bilang isang nangungunang komedyante sa bansa. Nanatili si Bentot sa LVN Pictures hanggang sa biglaang pagtigil ng operasyon nito noong 1961. Ang pagsasara ng isa sa mga pinakamalaking estudyo ng pelikula ay nag-iwan ng malaking kawalan sa industriya. Maraming artista ang nawalan ng tahanan at si Bentot ay isa sa kanila. Sa panahong ito ng pagbabago, muli niyang binalikan ng isang medium kung saan siya unang sumikat, ang radyo. Hari ng telebisyon, ang fenomeno ng tang-tarang-tang. Ang pagbabalik ni Bentot sa radyo ay naging tulay patungo sa isang mas malaki at mas maimpluwensyang entablado. Noong 1961, nabuo ang Tang-Tarang-Tang, isang programa sa radyo na nilikha ni Virgilio Bill Flores. Ito ay isang spin-off ng naunang matagumpay na programang Sebia, Mahal Kita. Itinaguyod ng San Miguel Brewery. Ang palabas ay unang umere sa DZRH at muling pinagsama-sama ang halos buong orihinal na cast ng Sebia. Kasama na siyempre si Bentot. Tulad ng inaasahan, muli itong tinangkilik ng husto ng mga tagapakinig sa radyo sa buong kapuluan. Samantala, ang dekada 1960 ay panahon ng pagsibol ng telebisyon sa Pilipinas. Ang mga malalaking kumpanya tulad ng Procter at Gamble, Colgate-Palmolive, Pepsi, at Coca-Cola ay nagsisimulang mamuhunan ng malaki sa mga patalastas sa TVP. Dahil dito, nagkaroon ng matinding pangangailangan para sa mga palabas na may malawak na apela sa masa. Mga programang kayang humakot ng manonood at kaakibat nito ng mga sponsor. Ang napakalaking tagumpay ng Tang-Tarang-Tang sa radyo ay hindi nakaligtas sa pansin ng mga producer sa telebisyon. Noong 1962, ang programa ay isinalin mula sa radyo patungo sa telebisyon at umere sa ABS-CBN Channel 3. Ang Tang-Tarang-Tang sitcom ay naging isang instant phenomenon. Ang kwento nito ay umikot sa pamilya ni Don Mariano, na ginampanan na nangyari ang veteranong si Pugo. Kasama sa pamilya ang kanyang anak na si Badong, ginampanan na Roy Salvador Jr. Ang nililigawan nitong si Ibyang, ginampanan ng reyna ng Kundiman na si Silvia Latorre. At ang ina ni Ibyang na si Aling Charing, ginampanan ni Rosa Aguirre. At siyempre, ang sentro ng katatawanan at kaguluhan ay ang bunsong anak ni Don Mariano, si Bitoy, na binigyang buhay ni Bentot. Ang karakter ni Bitoy ang nagsilbing pampagulo at pampasaya ng serye. Ang kanyang mga kilos na parang bata, ang kanyang mga biglaang pag-aalboroto, tantrums, at ang kanyang walang tigil na kalokohan, mischief,
ang madalas na naglalagay sa ibang mga karakter sa mga alanganin at nakakatawang sitwasyon. Si Bitoy ay naging isa sa mga pinaka-iconic at hindi malilimutang karakter sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. Ang kanyang imahen, laging naka-shorts, may suot na baseball cap, at nagsasalita sa tinig ng isang bata, ay permanenteng nakaukit sa kamalayan ng mga Pilipinong manonood. Ang tagumpay ng Tang Tarang-tang ay napakalaki kaya't kalaunan ay ginawa rin itong pelikula. Dahil sa kanyang di malilimutang pagganap bilang Bitoy, nakatanggap si Bentot ng isang nominasyon mula sa CAT, Citizens Awards for Television. Ang parangal na ito nung panahong iyon ay itinuturing na katumbas ng prestihiyosong Emmy Awards para sa telebisyon sa Pilipinas, isang pagkilala sa kahusayan ng kanyang pag-arte at sa laki ng kanyang naging ambag sa tagumpay ng palabas. Ang Tatak Bentot, pagsusuri sa estilo ng komedya. Sa loob ng 2 dekada mula nang siya ay magsimula, naitatag ni Bentot ang isang natatanging tatak ng komedya na nakasentro sa kanyang man-child na katauhan. Ang kanyang estilo ay isang kombinasyon ng iba't ibang elemento na nagtulungan upang lumikha ng isang epektibo at di malilimutang pagganap. Una, ang kanyang boses. Ang kanyang kakayahang magsalita na parang isang bata ay ang pundasyon ng kanyang karakter. Ito ang unang senyales sa manonood na bagamat matanda ang kanyang pisikal na anyo, ang kanyang pag-iisip at emosyon ay nasa antas ng isang paslit. Ang kaibahan sa pagitan ng kanyang hitsura at ng kanyang boses ay isang agarang pinagmumulan ng kantam ng katatawanan. Ikalawa, ang kanyang pisikal na komedya. Ang kanyang mga kalokohan, pagmamaktol at pagtakbo-takbo na parang bata ay nagdagdag ng biswal na elemento sa kanyang pagpapatawa. Hindi lamang siya umasa sa mga dialogo. Ang kanyang buong katawan ay instrumento ng komedya. Ang kanyang pagiging simple at inosente sa kabila ng kanyang mga mischief ay nagdulot ng simpatya mula sa manonood, kaya't kahit na siya ang pasimuno ng gulo, mahirap siyang kamuhian. Ikatlo, ang kanyang husay sa adlib at improvisasyon. Marami sa kanyang mga nakakatawang linya ay hindi nakasulat sa script. Ang kanyang kakayahang mag-isip ng mga biglaang biro at reaksyon ay nagpapakita ng kanyang talino bilang isang komedyante. Ito ang nagbigay ng natural at hindi pilit na daloy sa kanyang mga eksena na lalong minahal ng mga tao. Ang pinakamalaking tagumpay ni Bentot ay ang kanyang kakayahang gawing kapani-paniwala ang kanyang karakter. Napakabisa ng kanyang pagganap kaya't maraming manonood ang naniniwala na sa tunay na buhay, si Bentot ay talagang isip bata. Ang paglalaho ng linya sa pagitan ng aktor at ng kanyang karakter ay isang testamento sa kanyang pambihirang talento. Huling kabanata at pamana, patuloy na naging aktibo si Bentot sa showbiz hanggang sa dekada 1970 nag-iiwan ng saya sa bawat pelikula at palabas sa telebisyon na kanyang naging bahagi. Ang kanyang impluensya ay umabot maging sa kanyang sariling pamilya. Ang kanyang anak na nakilala bilang si Bentot Jr. ay sinubukang sundan ang mga yapak ng kanyang ama bilang isang komedyante. Ginagampanan ang ilan sa mga klasikong karakter na pinasikat niya. Noong 1986, sa edad na 57 o 58 ayon sa ibang mga ulat, si Bentot o Arturo Vergara Cosca ay pumanaw dahil sa atake sa puso, heart failure. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng malaking puwang sa industriya ng komedya. Ngunit ang kanyang alaala at kontribusyon ay nananatiling buhay. Sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan ni Bentot, malinaw na ang kanyang ambag sa mundo ng komedya sa Pilipinas ay hindi matatawaran. Mula sa entablado ng Bodabil hanggang sa Pinilakang Tabing, mula sa radyo hanggang sa telebisyon, naghatid siya ng walang kapantay na ligaya sa milyon-milyong Pilipino. Ang kanyang natatanging estilo sa pagpapatawa ay naging inspirasyon at tinularan ng mga sumunod na henerasyon ng mga komedyante. Ang mga karakter na kanyang binigyang buhay, lalo na si Bitoy ng Tang Tarang-tang, ay naging mga classic icon ng kasaysayan ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Si Bentot ay higit pa sa isang komedyante. Siya ay isang institusyon, isang pambansang yaman na ang halakhak na idinulot ay patuloy na umaalingangaw hanggang sa kasalukuyan.